ang lagi nating titingnan diyan, ano yung control objective? Ano yung objective? Bakit ka nag-ano ng SALN? Sabi natin maglagay tayo ng SALN kasi dapat ang public servants ay living modest lives, di ba? Ito ay dapat ay simpleng mamuhay at saka syempre dapat ay iginagalang yung tiwala ng mamamayan at hindi ka nagkakaroon ng ano na magkaroon ng unexplained wealth. Yun ang hinahanap natin. So kung ito yung objective nitong tool na ito, control ano na ito yung objective. Dapat yun muna ang matimbang, bibigyan ng timbang. Pangalawa, government officials yan di ba? Para din yang audit, ito ay papaliwanag ko. Di ba? Pag ang auditor ay mahigpit, galit ka, sinusumpa mo, di ba? Anong sinasabi kong pagbibiro? Huwag kang magalit. Kasi yung auditor na mahigpit, makakatulong yan. Isasalba yan, kanyan, para wag mapariwara. So balik rin natin, ganun din to. Yung SALN, yung pag-submit ng SALN, sabihin natin na ito ay pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya, ng batas, ng ibang para may siguro natin yung objective niya na masiguro natin na ang tao, ang public servant ay living a simple life, wala siyang tinatawag na hindi maipaliwanag na yaman. Ngayon, kung ang titingnan natin ay yung kanyang, parang gusto kong gamitin yung term mo, pero hindi masyado, mahaba akong explanation pag yung externalities. Kung titingnan mo ay yung parang, ano bang pwedeng gawin? Ay pwede yung kung gustong siraan. Ang point ko ay ganito halimbawa ako ang gusto nilang i-lifestyle check dahil nagagalit sila sa akin, dahil mahigpit ako sa audit. Sa akin, who cares? Bakit ako matatakot? Kaya alam ko, nakakasiguro ako na maayos yung ginawa kong trabaho, na maayos ang aking preparation ng aking SALN. Kung meron man dong sapagkat wala naman perpekto, kung meron akong pagkukulang, mali sa aking application, ay makikita naman kung ito ba'y lantay at talagang totoong pagkakamali. And I have the under the law, di ba na ma-correct ko siya. Di ba? Nakalagay yan dun sa guideline. Siguro ang atin nalang suggestion, kung tayo mapapakinggan, ay i-revisit yung guidelines to improve the monitoring part. Dapat naka-assign yan Okay, isasubmit mo sa HR halimbawa. Meron ka bang unit sa HR na sasabihin natin lahat ng submission ay electronic? So kung electronic, gagawa ka lang ng database. Ikaw magaling dyan, Prof. Hindi ako masyadong teke. Tapos yung electronic ito, mapaplug mo ko agad yung biglang pagtaas, biglang pagbaba, and then dapat isasubmit ni HR sa CSC. Uy, CSC, nakita namin dito sa na mayroong parang parang sabi natin ay suspicious na increase and decrease So CSC now can make use of ba yung itong ginawa mong tool, di ayusin mo at nang meron kang makapture. Tapos pwede rin natin gawa ng halimbawa, alin yung highly vulnerable agencies, Bureau of Customs, DPWH, BIR. Kung gusto niyo isali yung COA, pwede rin. Pero kung nagsisip-sip kayo sa auditor, huwag niyong gawin yan. So parang ang pinopoint natin dito ay palakasin yung monitoring para hindi naman mangyaring, nagulat na lang tayo. Ang dami nilang mga Lexus at saka ang dami nilang Ang point ko nagsasubmit ng SALN yan, di ba, Prof? Wala bang nakita? Wala bang nakita yung So what is the purpose of the compliance? So let us not end with mere compliance. Tawirin natin ito at i-improve yung monitoring. Tsaka sana yung imagine Tita Heidi yung volume ng SALN na sinasubmit every year kasi cover niyan lahat ng empleyado So ang inaassume lang ba natin sino yung mga mache-check? Kaya wag tingin lahat. Diba? Actually better if they implement it at gawin na nilang digital kasi ngayon, di ba? Or baka naman pwede na may isang academic na ang gagawin niya, institution na ang gagawin niyo ay okay, kami magko-compile ng mga monitor ng and then we monitor. 'Di ba? Yung parang tipong ito yung advocacy mo. Maganda 'yan, 'di ba? Kaya na nga ng AI i-analyze yung mga SALN na yan kung digital 'di ba? Tapos automatically magge-generate ng report kung ano yung mga may flags. I-define mo lang kung ano yung parameter ng when is it a red flag. And then, automatically, kung naka-AI yan, they can already generate the list. Ang maganda dito, Prof, sana ipasok siya dun sa interagency agreement. Kasi can you imagine kung ito gagawin ni CSC, big data analysis, yung big data, yung AI na yan. Kasi babato niya sa Commission on Audit, di ba? Tapos si Commission on Audit, data lang ang tinitingnan niya. If in-log ito, tingnan ko nga sa ahensya.
Di ba? Tingnan ko nga Mm. yung suspicious na ano nito. Di ba ang husay? Ito yung Mm. pangarap natin eh, di ba? Yung proactive Oo. na analysis ng spending at saka nafa-flag mo kaagad Yeah. yung maling paggamit. Ang tawag Nakaka-frustrate. diyan smart government. But you Sige, cannot have a smart government if you don't have smart voters. Hinihintay ko nga kung ano sabihin mo eh. Sinabi na ni Tita Heidi. Magkamag-anak kami ng utak niya ng asawa mo. Kaya ayoko Diba? magtitiwala. Kailangan competent, honest, may ethical and moral standards. Pero wag natin sabihin hindi doable yan, Prof. Doable yan. Ginagawa na yan sa lahat ng ibang bansa. Maghanap tayo Copy-paste ng na mga, lang yan eh. maghingi tayo ng tulong sa mga mamamayan, sa mga na makaya natin to. After all, we only have one country, di ba? Mangungopya na nga lang tayo sa ibang bansa. Hindi na natin kailangan ng baguhin yan. I-innovate lang natin yan. Ang Prof, problema 63 years old na ako. Please lang, dali-dalian mo. ang problema lang natin ay kung willing ba ang mga ini-elect nyo sa politika na gawin yan. Ang problema, kung kayo pa ang nagja-justify na wag gawin yan ng mga politiko, di ba? The fact na nakita nyo ng billion-bilyong transfer from the SALN to the AMLAC to the pupunta tayo din sa disinformation, ano? Posibleng billing, pero kung yung public natin ay deadma at hinahayaan yung proliferation ng disinformation, hindi tayo makakaangat. Kasi pero alam mo, Tita Heidi, feeling ko maraming namulat Ang nakikita lang natin online, mga trolls. Kasi nakita mo naman, kung ang pera mo ay hundreds of millions of pesos, meron ka pa palang underpaid trolls. Mga trolls dyan. Paglaban nyo naman, mag-union kayo. Nakita nyo ba kung gaano kayaman ang boss nyo at magkano lang ang tinatanggap nyo per comment na walang kwenta, nagmukha pa kayong tanga? May moral hazard. Ito naman ang ito sa show na to. Kaya magtambay kayo sa wall ko. Kasi pag nagtambay kayo sa wall ko, madidevelop yung palaki ng palaki yung sama ng loob nyo hanggang sa sabihin nyo, na marami na akong matutunan. Babantayan ko para meron akong right na magpa-increase ng sweldo, di ba? Oy, ganito pa lang kinita mo o di ba? Alam nyo, token lang binibigay mo sa akin ako yung nababash at nasasabihan. Bibigyan namin kayo ng tip, mga troll, ha? Kung 300 pesos per post, kailangan padagdagan nyo yan kasi may additional cost sa inyo ang pagiging troll. Imagine niyo nakikita kayo ng kapitbahay nyo, mukha kayong tanga. Dapat may additional charge sa pagiging tanga. Mababasa ng anak nyo, yung mga pinupost nyo, sasabihin nila, Ma, Pa, bakit ganyan ang post mo? May hazard yun, kahihiyan sa inyong mga anak. Dapat may additional charge yan sa nagbabayad sa inyo ng troll, ng pagiging troll, diba? Tapos ang malungkot pa dito, pag pinost nyo sa social media, forever yan. So dapat i-factor nyo yan, yung mga kahihiyan na pinaggagawa nyo sa cost na charge nyo sa nag-hire sa inyo maging troll. Tapos sasama nyo pa yung picture ng mga anak nyo. So may moral hazard pa sa buong pamilya. Diba? Kaya kailangan, mga troll, mag-union kayo, mag-bargain kayo dun sa employer nyo at maghingi kayo ng additional fee. You deserve better. Yeah. And with that, mahalin nyo yung mga nagsasabi ng totoo kasi sila ang tumutulong sa inyo para kumita kayo. Di ba? Follow nyo tong chikahan. Kasi dito kayo makakakuha ng mga bala. Para sumasaya kayo everyday. Kita nyo binigyan pa namin kayo ng tip para umangat ang inyong buhay. Dapat lahat angat buhay. Pati mga trolls, umaangat ang buhay. At least pagka nangyari po yun, magiging above minimum wage na kayo, pakideklara na rin po para may tax contribution na rin kayo. Para yung pagiging troll yun, nakakadagdag, may ambag sa development ng bayan. Diba? Meron na tayong pang-ayuda para dun sa mga ibang tao kasi nagbayad kayo ng tax mula sa pagiging troll nyo. Tsaka parang yun, parang binenta nyo na lang din naman yung kaluluwa nyo. Taasan nyo naman yung presyo. Kami din, 50 pesos lang. Ay, 50 pesos lang per ba? Post. Per post? Hindi nga. Hindi, pero malalaki yung mga nila. Parang nabalitaan ko, 300,000 yung mga nila a month. Baka depende sa level ng troll yun. Dun sa rank. Kasi troll farm talaga, di ba? Oo. Pagka major troll ka, baka yun, nasa abroad ka, ganun. Medyo mataas. Ano kaya kung tayo maging troll, Shelo? Masyadong can't afford me. You're so New York.
I'm very Batasan Hills. Baka naman yung magkano? 50 pesos? 30 pesos? Magkano rate? 50 daw. 50 pesos pagka cut and paste, 'di ba? Pag Ako medyo naman, minotify tuturuan ko mo, sila ng tuturuan ko sila ng retirement package. Kasi lagi ako sinasabihang tanda, di ba? oo. Mukhang tambay ng saklaan. O sige, tuturuan ko kayo ng retirement package. How to draw a good retirement package. Imagine, troll ka ng troll ngayon, tapos pag natalo yung kandidato niyo, wala kang hanap buhay. Kailangan may retirement package yan, di ba? Wala In the sila. event na nawala sa power, kailangan ito. Meron ka sinasabing, ito yung sinuweldo ko, a portion of that must go to yung iyong retirement Provident fund. Oo. Kailangan may Pagkatapos, CBA kayo. Dapat may Oo. separation pay. tama. So ayan ha, iniimbita ko po ang lahat ng trolls and bashers. Mag-follow pa po kayo at makinig ng chikahan. Idamay niyo po yung aking FB para meron We'll kayong give you tips kung paano paangatin ang inyong buhay from being a normal troll na kumikita lang ng 50 pesos cut and paste to being a boss troll. 'Di ba? Yung kumikita ng 300,000. Patangahan lang 'yan. The more tanga, the higher the pay. Ganun ba 'yon? Based on the comments that we Oh, read. sabi ni Nathan, dapat may gratuity pay din. Oh. Exactly, oo. May health insurance pa, di ba? Mental health. Oo, ang kadebate mo katulad ni Shelo, talagang aataklin ka, mawawalan ka ng di ba? Ng isasagot. O siyempre, baka magkasakit ka, may stress ka. Kailangan may health insurance, di ba? Oo. Alam mo, pag pumasok ka control, yan ang mahihingin ko Health insurance, gratuity, at saka pension, di ba? At saka daily massage. Mga 2 hours. Diba? Ang stress level Dagdagan natin. Hindi mo to kailangan kasi maganda ka na. Ako, meron akong beautification. Kasi wisdom tayo mag-troll Magkaka-wrinkles ka pa, diba? Ang mahal magpa-derma. Magkano ang injection ng Botox? I-promote mo yung mga skin product na ginagamit mo. Moisturizer, morning, midnight. Pero hindi mo na kailangan ng sunblock kasi kapag ka-troll ka, nasa harap ka lang ng computer maghapon buong araw, diba? Pero kakailanganin mo ng optometry coverage dahil baka lumabo ang mata mo sa kakatingin ng cellphone. Pero pagka nagka-optometry coverage ka, ang bilin mong salamin yung may transition. Kapag lumabas ka, hindi ka masisilaw, hindi ka makikilala ng mga kapitbahay mo dahil parang shades na rin yun. Diba? Kala ko, magpasalamin ka sa Sarabia Optical. Nax! Magno Optical. Sa Magno Optical. Magno Optical ba? Pwede na rin po sa Sarabia Optical kay Tita Vivian. Okay, pupunta ka ba bukas? Ikaw, pupunta ka? Oo, punta ka. Oo, sige. Hindi, wala tayong intention Sige, Magno Optical. Magno at Sarabia Optical. Magno at Sarabia Optical. Oo, sige. Ito po ay Mag. May discount kayo kapag sinabi niyong troll kayo.